kasagaran nangalagad ka, pero ang pangutana sa atong pag-alagad naa ba kay luwan? Kay dako betong say isgutan kiniha dito. Kining pag-alagad nga walay luwan, walang ikuang gamay ha. Ang kinadakang problema, dili gamay niha, dako ni, kinadakang problema. Inon dire, sa pagdumala sa iglesia o sa pagpangalagad sa pulong, kanang walay luwan gikan sa Ginoo. So, dungay nangalagad, pero ang pangutana, naa ba kay luwan? Wala ni magpasabot nga unsay imong iminsahe. Kung dili ang punto, naa ba kay luwan o pagpamulong nga ipapamulong sa Ginoo nganha nimo ingon nga luwan. So lahi po tong mga lagad kay unsa man tungod kay imong kaakuhan. Now, kay mahimo responsible man ta. Sip kita. Mga timan po ta. Meeting po ta. Okay. Kakuhan mo na to, kay kita may responsible or kita may ansyano. Di ba? Nailuan wala. Wala. Kaya nga naman, nangalagad lang ka, tungkol kay kaakuhan. O full-timers po ka, mayroon ka, sangyaw ta kay full-timer ba ta niya, huwag kita magsangyaw. So, kaakuhan nara kay kaakuhan, pero huwag kay luwan. Mamisita siguro ka, meeting ka sa mga igsoon para lang pag-fulfill sa imuhang kaakuhan. Pero wala kay luwan sa imong gibuhat. Ingnon lang na to ani tagana ko usa ka ilustrasyon. Ang usa ka empleyado, no? Ano pang nanarbaho, ibutang nako sa usa ka karinderi o usa ka dakong kan-anan. Ang mga empleyado, muduty lang na sila sa oras nila, gagabot silang oras. Di ba? Tanaw, las 8 ba mo yung duty. Niya, muupo ko, alas 6. So, mara na, kung nanarbaho ka, nagbantay ra ka, sa imong oras, o ka magunahon mahalinan kag nako. O dili ba na imong amo? Kaya ako na, magpisildo. Problema na sa amo. Pero ang nag-iya sa negosyo, wa na magtagad sa oras. Mahimo pa, mo-open siya o alas 6, alas 4, tuwa na. Nga naman, naa siya iluwan. So, kung ng luwan niya, musayo siya. Dili sa mga itong nanarbaho ra. Oras may di ko na to. Bantayan. Pero ang nag-iya, gusto siya nga, mo-income siya. Aron mahimo niya ni, kinahanglan di na siya magtagad oras. Muduty siya sa'yo, maglimpyo, masikaso, pangandam. Diba? Daghan siya kandamon para sa iyang business. So ang tagihan na siya iluwan nga mo income siya. Mo lambo ang iyang negosyo. Pero ang nanarbaho, problema na nani mo di natin ginansya wala. Ang ako, ignorong ganyan mo, ang tambong ko klasite, las 8, biyak ko mo joke. Reklamo, kita, di mo pasayahon. Diba? Nga naman, kung nanarbaho rata, ignorong lang nga kaakuhan na to, nga mo joke kita, hintuman lang ka, pero walay luwan sa imong sulod. Pero katong tagihan, siya luwan. Tungkol sa iyang luwan, wa siya pag hunahuna, usang orasa, kung mahimo mo sayo siya. Diba? Ikaduha, aron masabtan ginato kung saan yung luwan. Kung manuhol ka, usa ka mag-uuma, nakay farm.
Manuhol ka mo gihapon. Yung sulod bigo man alas 7 mugid mo tambong. Ya, alas 11 mundang mo balik alauna, mundang alas 4 or alas 5. Ug imo nang palapason magiging ka. May good time. Di ba? Ay, ano man, nagtuman ra siya sa iyang kaapuhan. Ingon nga, trabahante. Pero ang tagiya ay buntag pa sa iyo. Ano man, kasi yung pag-ato ni siyang farm, daghan siya trabaho na mahimo. Dahil na siya kasing-kasing nga, mulampo siya sa iyang pagpanguma. Na siya kasing-kasing nga saman, na maka-income siya o dako. Wa lang siya nagsalit siya trabahante, kundi siya na siya iluwan siya sulod. Na pinaagi ini. Mahuas ang akong pamilya sa kalisod. Na siya iluwan. Dili ko gusto nga ang akong mga anak sama nako nga magkalisod-lisod. Gusto kong mapahuman ako sila eskwela. Kinahanglan na sila may koglaon. O na iluwan sa usa ka ginikanan. Tungod ka ng luwan na nimo, saman, naghago ka. Nangabudlay ka. Gisave nimo ang panahon. Gisave nimo ang kwarta. Para asa man? Tungod kay nakailuwan para sa imong pamilya. Nga maluwas sila sa ilang kalisod. Imong luwan nga, unsa man, makahuman ang imong mga anak nga dili nila masinatian ang imong nasinatian nga kalisod. Mao na ang luwan. Praise the Lord. Ya, doon na po'y lain. Sama po sa batanon. Wa pa ka maminyo. Napakailalom sa imong ginikanan. Wa ka maghunahunag mag-budget o kay kwarta. Tagsaray batanon nga mag-budget. Hunahuna na palit. Alabi na kayo kay ukay. Wala ukay. No? Kung sa'y palitonon pagkaon-kaon. Wa ka maghunahuna nga makasave ka sa imong kwarta, di ba? Wala kay budget. Ug pagkaon, way problema panglabay ng mga bahaw da ng ubang sukan. Ngano man? Wala pa wa kay luwan. Pero kung maminyo ka na, di ba? Kung sa'y kwarta nimo maghunahuna na kag budget, di na ka magpatakag gasto. Ha? Ngano man? Daghan kayo at panginahanglan. Bisan ang imong paghaon, imong gibudget, bisag dukot, imong hipuson, may na lang matinugong, malinugaw. No? Ano? Para sa imong pamilya. Bisan ang pagkaon, kung unsay mahimo pa na nga maluto sa haron mahurot, madaginot nimo. Himuon ang tanan. Ngano man na? Naana kay luwan. Naana kay pamilya. Naana kay anak. Unsaon nimo? Pero kung wala pa, okay man. Gasto dire, gasto dito. Kaya na nag-budget, magayop kasi mong inahan, baka imong kukulit kwarta. Sa pagkaon, bahala. Paglabay ng kanit, magkuganan na, sumpol na. Sige pak, si paksiw, si bulan, kung saan na. Walang luwan. Diba? Pero kung maminyo na, diha na. Nanak kay luwan. Muna ang ta, makabantay ta, ako rin yung kayo mo haron masaktan ako. Lahi ang mga lagad ka nga tungod lang sa atong kaakuhan o responsibilidad. Kay sa naa kay luwan. Pag naa kay luwan, bisag unsa imong gitrabaho, nagsige kag ampo. Nagsige kag tawag sa Ginoo, Ginoo. Usa may akong ipamulo. Unsaon man Ginoo nako pag-atiman ning mga igsoon. Bisag nagtrabaho ka, pero kanunay kang nakikambitay sa Ginoo. Dahil hatagan ka sa Ginoo luwan. Munang tungod anak nga luwan, daghang butang bakukan nato ang atong kaugalingong tungod anak nga luwan. Praise the Lord. Mga igsoon, mausap unta ka, pinaagi sa Ginoo. Labi na natong mga nangako sa kaiglesiyahan. Mga YP coordinators. No? Mga ansyano.
dili kay tungod sa atong kaapuhan, kung dili naatay luwan unsay atong ipangalagad sa mga bala. Praise the Lord. Manang nakailuwan nga ang mga igsundalhon nimo nga mahigugma sila sa Ginoo. Luwan nimo na. Ang mga balahan mahigugma sa Ginoo. Mura sa diha ang mga balaan, sa diha nga imo silang makadungog sa pagpamulong. Mura sa ilang masamok sila. Wa mo pong mahigugma sa Ginoo. Pero tungod sa imong pagpamulong, tungod kay nakailuwan nga ang mga balaan, mahigugma gyud unta sila sa Ginoo. Praise the Lord. Hinaot nga masabtan nato ning punto kalabot sa luwan nga atong ipasabot. Dinining mensahe ang mga igsoon ikatulo. No? Atong usahan ang iyahang uluhan. Praise the Lord. Mga lagad o kinabuhi alang sa lawas. Mga lagad o kinabuhi alang sa iglesia, lokal, lawas. Natay klaro ha, direksyon. Ang atong direksyon, lawas. Dili kay iglesia. Ang iglesia, procedure lang na siya. Palagianan. Pero ang tumong sa atong pag-alagad, lawas. Kaya ang tukuron sa Ginoo, lawas. Praise the Lord. So din mga igsoon, mga lagad o kinabuhi. Duhara man ang atong ikapangalagad sa iglesia. Kung dili kinabuhi, unsa man? Pamatay. Bali bantayanan. Muranig driver ang mga lagad. Ang driver bitaw, musipyak na. Patay. Pamatay yun. Muna sa atong pag-alagad, mga lagad ta o kinabuhi sa lawas. Kung sa may ilhanan nga kinabuhi atong ipangalagad. Kanang mga igsoon nga atong ialagaran, saman, kung nangalagad at kinabuhi, madasig na sila. Kanang mga igsoon atong ialagaran o kaiglisyahanan, kung nangalagad at kinabuhi, malikunan na sila. Masangkapan. Madani sila sa Ginoo. Pero kung kamatayon na itong ipangalagad, ang mga igsoon, saman, maluya, madiscourage, mawala gana. Mawala gana nga mutigo, mawala gana nga mubasa ang Biblia, mawalaan sila kung gana nga mahigugma sa Ginoo o sa pulong sa Ginoo. Mawalaan sila gana sa pagpangatiman sa mga igsoon. Nga naman, tungod kay ang atong ipangalagad, dili kinabuhi, kamatay. Mapulit pantayanan nato nga mga nangalagad. Praise the Lord. Okay, brothers, Roman numeral 1. Kita sa unang Juan 5:14 ng Diyos, ang natay hinabuing dayon o nagpaigulo sini, kundi ang agad sa natong kining kinabuhian sa pangkain sa nato. Ipakita din sa unang Juan 5:14 ngadto sa 17 nga dili lang naatay kinabuhing dayon. Nanapatay kinabuhing dayon mga igsoon? Praise the Lord. Nagsimulos papunta sa kinabuhing dayon. Murag gamay na ulit ng amin. Di lapod kay igo nga nagpahimulos ni ini kung dili ipangalagad sab nato kining kinabuhia sa ubang bahin sa lawas. So una, sigurohon nato na nabatay kinabuhing dayon sa Diyos. Praise the Lord. Ikaduha, nagpahimulos papunta ining kinabuhia. Ato pa po ning gipahimuslan. Ato pa po ning gikinabuhi.
Ikatulo, resulta kung nagpahimulos ta, mga lagad tag kinabuhi sa mga bahin sa lawas. Dahil ng Ginoo. Klaro ni. Atay kinabuhi kayo. Kung ato ning gipahimos ka ning kinabuhi atong gikinabuhi ni siya. Mo resulta ni nga mga lagad tag kinabuhi sa mga bahin sa lawas. Kinsa man ning mga bahin? Ang mga balaan. Ay ko ng Ginoo, ang mga magtotoo. Atong ipangalagad nila kinabuhi. Dili chismis. No? Dili sigig tabi-tabi. No? Dili kay manaway. Dili kay magsigig pandaot. Wala tagtigog. So, matong sistira, pati at natong isulog na sinina. Diba? Oh. Wala! Kaya nagkaroon sa tigong, pero, no? So, itong sistira na, saan po ito yan, kinuanan siyang buhok, ay, wala ko ito suday-suday. No? Tupod nga brother, anak. Diba? Eh, iguli ini mo, para ba ito yung mong ipambit? Ang ipakita din ipakita ta sa unang Juan, Kapitulo 5:14. Ingon din nga og kini ang kaisog nga naa nato ngadto niya. Nga kun, no, verse 14. Mangayo kag bisan unsa uyon sa iyang kabubuton, manimati siya nato. Doon na kay kaisog nga mga muyo. No? Tagbisan unsa pero unsa man uyon sa iyang kabubuton, mamati siya nato. Ano tayo kaisog nga mga muyo sa Ginoo, mga yok, mga butang, pero kanang kabubuton niya. Bisag kana ra atong gusto, no? Dili kabubuton niya, mamati siya nato. 15. Ug kun ugaling nasayod na ta nga manimati siya nato sa bisan unsa nga atong pangayoon, no? Nasayod na ta nga naa na nato ang mga hangyong gipangayo nato. Kung nangayo ka base siyang kabubuton, tuuhi nga nabatunan na nimo ang imong gipangayo. Kay gipangayo nimo ni dili sa imong kaugalingon, kun dili sumala sa iyang kabubuton. Kasi nangayo ka para lang sa imong kaugalingong interes. Nangayo ka kahit matagbaw lang ang imong tinguha. Dili sumala sa iyang kabubuton. 16. Kung dunay nakakita sa iyang igsoon nga nakasala, nga dili ngadto sa kamatayon, mga muyo siya o hatagan niya siya kinabuhi. No? Sa mga nagpakasala nga dili ngadto sa kamatayon, dili ko moingon nga mga muyo, no? Mga muyo siya alang ni anak. Kung nagkasala na nga ngadto sa kamatayon, gingon niya, dili ka mga muyo para anak. Pero katong na mga igsoon nga nakasala nga dili ngadto sa kamatayon, mga muyo ta sa Ginoo. O hatagan nato siya kinabuhi. Unsa man nga kinabuhi? Mao ni ang kinabuhi sa Dios nga atong gipaambit ngadto kani. Iampo na to ang mga igsoon nga nakasala dili ngadto sa kamatayon. Insya wala ko moingon nga magampo mo alang niya tong nakasala ngadto sa kamatayon. Mga igsoon, maklaro nato gyud ang ipakita dinhi. Sa atong pag-ampo, no? Niyatong igsoon nga nakasala dili ngadto sa kamatayon, mga muyo
siya nga hatagan siya kinabuhi sa mga nagpakasala nga dili ngadto sa kamatayon. Madampo ta ng igsoon. Bisag nakakomit siya sala pero dili ngadto sa kamatayon. So daygon ang Ginoo. Ang tumong dire nganong nakasala ni siya. Tungod kay short sa kinabuhi. Nakulangan kinabuhi. Maong nakahimo siya sala. Haron pod makapangalagan tag kinabuhi nga tusoban, ilang duna tay dagaya. No? Og nag-agay nga kinabuhi sa sulod nato nga atong napahimuslan aron nga makahatag ta og kinabuhi niadtong nakulangan sa kinabuhi. Nganong naluya? Kulang sa kinabuhi. Nganong nakasala? Dili ngadto sa kamatayon nakulangan sa kinabuhi. Nganong nahimo kang nagdumot? Kulang ta sa kinabuhi. Ingon dire sa 17, sala ang kanang pagkadili matarong o dunay sala nga dili ngadto sa kamatayon. Kanang pagkadili matarong sala na siya. Pero dili ngadto sa kamatayon. So daygon ang Ginoo nga igsoon. Moni ang gipakita sa bersikulo 14-17 kanato nga makadaog sa kamatayon nga naa nato mismo o sa ubang bahin sa iglesia ang kinabuhing dayon sa sulod nato. Unsa may makadaog sa kamatayon? Ang kinabuhi ra ni Kristo nga naa sa atong sulod. Kung naa ta nining kinabuhi makadaog ta sa kamatayon. Makadaog ta sa atong kaluyaw. Makadaog ta sa atong sitwasyon. Sa kasamo. Munang muduol ta sa Ginoo. Muliso ta sa atong espiritu. Kung magpabilin ta sa atong kalat, sa atong hunahuna, sa atong pagbati o pagbuot, sa atong unod, no? Di gid ka kaubertang sa kamatayon. Iduot hinoong ka sa kamatayon. Pero kung muliso ta sa atong espiritu, pinagi sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo, tumatik na siya mga ekso. Musulbong ta. Makadaog ta sa kamatayon. Makadaog ta sa kasamo. Makadaog ta sa kagubot. Makadaog ta sa atong pagkabagulbulan. Makadaog ta sa atong mga kaluya. Makadaog ta sa atong mga pangandoy. Makadaog ta sa atong ambisyon. Daygon ang Ginoo. Ang pagpangalagad o kinabuhi, pagpaambit, magkinabuhi. Kung doon na tayo kapin nga kinabuhi, magkapangalagad ta gikan ning sangkapa ngadto sa tupad doon na tayo surplus, naghingapin, naghinubra nga kinabuhi haron makapangalagad ka ngadto sa uban. Mura ra ba ni siya og maghatag baka og butang? Kung na-sure ka, naman kulang ka, saan pa man mo paghatag? Di ba? Pero kung nakay daghan, dali ka paghatag. Kinaaman kay daghan. Sa to pa, sobra sa imong panginanglan. Kung hindi ingon din kung doon na tayo kapin nga kinabuhi, makapangalagad tagitan ining sangkapa ngadto sa uban. Natay sobra. Natay dagaya nga kinabuhi. Praise the Lord. Pero kung wala, saman, di ta kapangalagad kinabuhi. Tama tayo. Si Juan Terno, kabalo ka, Ter. Si Juan pati ang batasan na ano. May ngabuli ka bitaw. Pati ina. Kasumpay na yun ka. Ano man, sure mo ka. Kulang mo
ka kinabuhi. Pero kung nagaya ka kinabuhi, praise the Lord. May igsoon sa atong kaugalingon ang naadiha sa sala o kamatay. Pero diha sa atong espiritu naa ang kinabuhi. Unang gingon sa Roma 8:2, kay ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nagpahigawas nako diha kang Kristo gikan sa balaod sa salag kamatayon. Kinsay makapahigawas nato gikan sa balaod sa sala o kamatayon? Ang kinabuhi ra sa espiritu diha kang Kristo. Ipagawas ta. Praise the Lord. Daigon ang Ginoo. Kusa kinahanglan ta nga doon natay kapin naghinupra dagaya nga kinabuhi aron ikapangalagad nato sa uban. Makakonsiderar ta sa uban. Maka-adjust ta sa uban. Makapahaong ta sa uban. Kailangan tayo datong kinabuhi. Sa daghang panahon. Kaunahon na taga, may maning birahan ng igsuuna. Pero kay naa may kinabuhi. Mo kontrol nimo, mo pakita nimo. Ayaw kay madao. Pero kung wala, daot yan. No? So sa letter C, sundilan yung mga igsoon. Nag-isgot ang versikulo 14 sa pag-ampo diha sa pakikambitay sa kinabuhin kayo. 1. Mangayo kita sigon sa kabubuton sa Dios, dili sigon sa paagi tinguha o pagpili. Musta man ang atong pagampo. Dayon, basig nagampo ta, nangayo ta, gingon dire, sigon ra sa atong paagi. Sigon sa atong tinguha o pagpili na. Labi na ning mga patanon. Say, tanaw-tanaw dayon, hitsura, pamayhon, kini murag, mayon eh. Sister to brother, ani emta. Ano lang ampo-ampo sa Ginoo. Bahala na rin magkalisod basta kanilang. Pero ini abot na lagi naglisod na. Ibalaan pa lang. So, sa man mga igsoon, mag-ampo ka. Bisan sa pagpili, no? Sa mga batanon. Kung wabot na ang panahon, nga angayan na ta, nga paminyon sa Ginoo, mag-ampo ta, Ginoo, ikaw pili. Kita yung pili, daghan kita tanaw-tanaw. Ikaw magkanaw hitsura, tanaw-tanaw po, ay batasan, ano na? Pag problema ka manugay, mupasar mo siguro sa hitsura niya sa batasan, di pa po. Dugay na po, ugihan baga kung ninaw. Sapulan. Limpiada baga po, di hugawan. Wagi kahumanan na yung pagutana. Mahimalaan na na. Pero gingon dire, mangayo ka. Sa ito pa mangayo, magampo ta sigon sa kabubuton sa Diyos. Magampo ta, Lord, ikaw pili. Kanang dili makaulang sa imong kamatikan. Diba? Ay nasi tanaw ng naon. Ay nagtanaw ng pulsa. Basta kaya Ginoo ng pili, siguro gina. No? Pero ay, ang pasigig likod-likod, Ginoo bitaw nagpili. Ay. Na, problema ka. Diba? Kaya nga daghan kami niyaon nga bungkag. Wa mag-ayo, pilyo. Ano man, tungod kay, kita nagpili. Yes, katapusan ba? Ang Ginoo po'y pasulod. Mga igsoon, katawan na pero maunit. Usahay natin mga butang na gusto na akong mabatunan. Pero nangutan na bata, Ginoo, imo ba po ning gusto? Kasi ako rin gusto, ikaw dili. Kaya pag abot sa unahan kay,
Di biya piot ang Ginoo. Kita kagawas. Pagkabot na sa panahon. Sansyon ni Ginoo. Ikaw nagpili. Kung na gusto. Kapabuli mo pamutan ha. Problema na. So mga igsoon, gini, sa ato ni kasinatihan. No? Ako, pambay mong ipuan kay nakasinati mong ipuan Pagkabot sa panahon, Ginoo, hingkuan na gyud nga paminyoon ko, akong gilalis ang Ginoo. Di pa ko gusto Ginoo, may gusto pa kong magandang. Yung Ginoo, minyo na gyud, kung klaruha rin na Ginoo ha, Ginoo, may kong klaruha na Ginoo, kay sino niya kapot sa unahan niya? Problema niya magyar. Kaya klaruha na Ginoo, kay kaya lulim. Kaya manukmak pagkos Ginoo. Kaya ako rin gusto. Pikatan pagkos Ginoo. Pikat. Hindi mo kita ng gusto. Ngayon kaya, guwapa no? Guwapo no? Pikat. Ano man, ikaw na may nagpili. Imo ramang gusto. Diba? Isan nga ni sa akong trabaho. Usahay mag-ingon nga, guwapog sindo, mainit. Ang batan na yun. Pero huwag kang ang pos, Ginoo. Na Ginoo, usap ni okay ni Ginoo, dili ni okay. Usap ni katrabaho Ginoo. Oh. Kay sa unang panahon na experience mo ginin ako. Trabaho ko, kanya apil ko. Katawan. Kaya kay kiniliging naanag ka nang mo apil tag mga meeting. Dugay magkayo ka nang magmukuan pagkag ka nang sana mo muli pagkag 3 days. Di ko nanghid. Diretso ko absent. Pagbalik na to, ingon to kulit man. Ikaw, ikagmukuan ka, muli sa ka. Hindi mo sugok dugay na. Siya matanggal siya trabaho, away problema. Pero man, hindi man ang trabaho mo kung gi-after yun. Hingapot yun ang punto nga nagkuhan ang katong supervisor kung kining pagkuhaon na may o kuhan, kining pasagmiton may kay mo, kining prubi. Papirma may prubi, kaming grupo ha, unong may kabo. O na mong unong kaya ko, yung baliban mo ko. Hingko ko mo pirma kay Gina ko supervisor. Kay palo ka, kinita na nanarbaho rin gusto mo regular niya, ikaw di inog ka gusto. Hingko, gusto kay undang magani ko. Siya ka naman, kamay pa'y mag-uma ko kay, way magbuot na ko. Isa pasig magmahay ka, ikaw hindi ko magmahay. O kapag kasunod si Mana, undang ko, magani paabot ang guard kay, ako kumupir pa. Uli ko, nag-uma ko kay, dili mo ko, isang urasa, mo anto ko sa na, tugog jinsan, uban ko sa mga ison, may magbuot na ko. So sa akong pagpili, nakuanggon, sayot ko, nga, mo ko'y paagi sa Ginoo. Pero mangita kita trabaho, posisyon kay, gusto na kita manigilan, mamagin action kung manarbaho ka. Pero kung mubayad kag bili, ang Ginoo magtagad ng ito. Mani butang bisan sa atong kaminyoon. Muan po kita sa Ginoo. Bisan sa atong pagpuyo o butang bisan sa butang makaamgo ta mao ba ni ang kabubuton sa Ginoo. Ang pag-ampong sumala sa kabubuton sa Dios nagpakita na nagpabilin diha sa pakikambitay sa Dios nung kinabuhi o sa Ginoo sab mismo ang taong nag-ampo tungod niya na tinuod gid siyang nausa sa Ginoo. 3. Ang pagkasayod, pwede mo musabay. Sa unang Juan 5:15, gibase sa kamaturan nga sa nadawat na nato ang Dios nung kinabuhi, nagpabilin ta diha sa Ginoo o nausa niya sa pag-ampo nato sa Dios diha sa iyang ngalan. Sa unang Juan 5:16, ang mga muyo siya o hatagan niya siya kinabuhi, nagpasabot sa maurang na tao. Sato pa sa taong nakakita siyang igsoon nga nagpakasala o nangamuyo kalabot niya. Kanang pangamuyo nga nagpabilin sa Ginoo, nausa niya o nangamuyo nga nausa ka espiritu sa Ginoo, na himong palagianan
nga makahatag og kinabuhi ang taghatag og kinabuhi nga espiritu sa Dios sa taong nangamuyo niya. May kalabutan kini, nangamuyo niya. May kalabutan kini sa pagpaambit og kinabuhi diha sa pagkikambitay sa Dios nung kinabuhi. So katong tao nga nakakita niya tong igsoon nga nakasala, nagampo sa Ginoo. Doon na siya pag-ampo nga nakikambitay sa Ginoo. Nagpasabot nga nausa siya sa Ginoo. Nagpabilin siya sa Ginoo ug tungod niya na pinagi sa pag-ampo, pagkikambitay sa pagpabilin o pagkausa niya diha sa Ginoo, maka paambit siya kinabuhi niya tong taong nakasala. Ang mayroong danong punto mao nga kung buotang muampo alang sa igsoon sigon sa gisaysay sa unang 5:16 kinahanglan mausa ka sa Ginoo. Kita sa atong kaugalingon na igsoon makasala. Ato madikok man nga ta. Mao na resulta. Mayroon po na niya. No? Pero kung nakakita ta, no, nga naa sa Ginoo, saman, mubatik ta, magampo ta, nga ma-recover siya, o maalagaran siya, o mapaambitan, o kinabuhi. Praise the Lord. Mga igsoon, dili na to hukman, dili na to hiwasan. Usay dunay mga panahon, nganay mga igsoon, ngayon anak. Pero doon ay mga bukat nga mga butang. Doon na may ginong risala nga tos kamatayon. Unang kitang mga responsible brothers sa matag locality na ngakong mga igsoon o mga ansyano. Magbantay kita. Daghang mga butang confidential nga nasa iglesia. Mapasagaron ganita musamot ang kadaot sa iglesia. Nay mga nangako magpilusip. Doon ay mga bukat o mga butang na dili angay masayran sa uban kung dili sa mga nangako ra. Pero pag abot sa balay isulti ngadto sa mga asawa o mga anak. Nga makaingon sa kasamo. Munang sa mga labi na tong nag-apprentice, mga responsible brother sa matag locality, magtuon ta. Natay elders management sa ba to? Lesson on eldership katong i-compile na gikan sa Church Affairs o Elders Management. Kay ang source kanang gitawag watchtower sa iglesia mao ni ang fellowship sa mga ansyano sa iglesia o responsible brothers. Kana bang bantayang turi? Kana bitang usa ka kuan nga na dito sa naituris taas nga nagbantay. Watchtower. Muna nga kita niya dito ang kaaway pagpadulong pa sa ilang kampo sa ilang lugar, nakita ng kaaway layo pa. Kay naay gitawag nga watchtower, bantayang turi. Mao ni ang mga nangunang mga igsoon sa iglesia. Makita nila ba ang mga delikado o nagsingabot nga mga pag-atake sa kaaway? Makabantay dayon, maproteksyonan dayon pinaagi sa pag-ampo. Daghang mga iglesia lokal walay prayer diha sa iglesia. Sama na natong locality na amoy weekly prayer sa mga igsoon. Kasi kuha na ampo-ampo. Kung mahimo, no? Na ay whole night prayer. Kami sa locality among gi-maintain nga matag bulan na ay whole night prayer.
corporate prayer na siya, dayon una, na-corporate, kung mo, naasay mubog nga message, dayon corporate prayer, umanana, by group na. So, dili ra ingon nga, mabilat, kay wa may makakaya, great so yun. Siya ganit tunga, gabi itaman, lisod na. Pero, tag sa kauras, ko nga, uman sa corporate, kaya kayo mga igsoon. Nganong nga mag-ampo man ang iglesia? Tungod kay dili ta kayo. Pero ang iglesia way ampo-ampo, nagpasabot na kaya ra. Makahimo ra. Bisag wala ang Ginoo. Kawa man mo po. Pero kung dili ta nakailatang di ta mahimo, makahimo mo nang mag-ampo. Bisan sa individual, no? Sa panimalay, sa mga balaan, sa matag panimalay, o sa tilagsa, lagi tayo pag-ampo. Kung ang mga idaran o kining mga senior mag-ampo, labaw pa po ning mga batanon nga mag-ampo. Naamang peligro ano gyapon. So mga igsoon, inaota nga makakita taning bahinan. Letter D, ang pagpangalagad sa kinabuhi, pagpangalagad man, ingon nga kinabuhi sa Kristo nga nasinati nato. So, kining pagpangalagad o kinabuhi, nagpasabot ni, haron makapangalagad ta, kita una nakapahimulos. Kita una nakasinati. Kita una nakatilaw o nakakinabuhi ining kinabuhi. Di man ta pwede nga mga lagad kahibalora. Daghan mga lagad kahibalora. Pero wala sila makasinati o makapahimulos ining kinabuhi. Kahibalaw, pwede mo magsaguluhon ng mga bersikulo bisan mensahe. Ikaw man i-mensahe nimo. Pero ikaw na nagmensahe, wa ka kapahimulos. Wa ka nakasinati. Wa ko ka nakakinabuhi. Mayroon ka mong mensahe. Pwede naman mo sa guluhon ng bersikulo, sa guluhon mo ng sana kanang mensahe, pwede na. Ipangalaga mo na, pwede na. Pero why kinabuhi? Ang imong ipangalaga, kahibalora, litra ra, why kinabuhi? Kung sa man di ay ang pagpangalagad o kinabuhi, mao nga kita una nakapahimulos, nakasinati, o nakaila, o nagkinabuhi ining kinabuhi. Resulta na nga atong gipangalagad. Tayo ng Ginoo. Mulugwa ang pagpangalagad pinaagi sa pagbuhat sa cross. Pinaagi man sa dalan sa cross nga maato ang kadato ni Kristo nga kinabuhi nga ipangalagad nato sa uban. Mga igsoon, ang atong pagpangalagad gingon dire pinaagi sa pagbuhat sa cross. Dili day sayo ning pagpangalagad o kinabuhi. Resulta ni sa buhat sa cross. Kita mismo makasinati sa kamatayon